Magandang araw. Sa Part 51, muli na namang magkakatensyon na magkaharap sina Guillermo at Leonardo sa ospital. Kitang-kita ang matinding selos ni Guillermo pero hindi na ito pinansin ni Victoria. Ngayong nakabalik na si Victoria sa Hacienda Robles, kasama si Lolo Samuel, Zara at Leonardo. Isang bagay na kinagagalit at hindi matanggap ni Guillermo. Hanggang kailan kaya iiwasan ni Victoria ang pagiging kontrolado ni Guillermo? Alamin natin yan. Victoria POV. Dahil nalaman ni Leonardo ang tungkol sa aksidente na nangyari kay Gabriel pagkatapos namin kumain, sumama to sa akin pabalik ng hospital. Gusto daw kasi nitong makitang mga bata. Sa bagay, kahit naman papano, malapit si Leonardo sa kambal. Isa pa, ninong siya ng kambal, kaya walang dahilan para hindi niya dalawin ang inaanak na naka-confine ngayon sa ospital. Sa pagdating namin ng silid ni Gabriel, unang sumalubong sa paningin ko ay ang presensya ni Guillermo. Napansin kong biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito nang makita nito si Leonardo. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ng may bahid na galit sa tono ng boses nito. Kaya naman, kaagad ako nakaramdam ng kaba. Napahawak pa ako sa braso ni Leonardo, which is wrong move. Yata dahil napansin ko na mas lalong naging matalim ang mga mata ni Guillermo at halos magdikit na ang mga kilay nito dahil sa pinipigilang galit. Parang napapaso na muli tuloy akong napabitaw kay Leonardo. Ano bang problema nitong si Guillermo? Hindi naman siya ang sadya kaya nandito si Leonardo ah. Si Gabriel ang sadya nito, kaya ito dumalaw. Gabriel, I'm here, ang tito ninong Leonardo mo. Imbis naman napansin ni Leonardo ang galit ni Guillermo, nilapitan nito si Gabriel na nakaratay sa hospital bed. Tito Ninong, hi po. Ramdam kong galak sa boses ni Gabriel na bigkas nito. Si Via Marie naman, nakangiting napahawak sa kamay ni Leonardo at nagmano. Ninong, nandito ka po. Narinig ko ring bigkas nito bago ko naramdaman ng biglang paghawak ni Guillermo sa braso ko. Blankong ekspresyon ng muka na napatitig ako dito. Bakit? Tanong ko dito. Let's talk outside. Mahina pero may diin ang bawat katagang binitawan nito. Halatang wala sa mood si Guillermo. Kaya naman muli ako napatitig sa kambal, pati na din kay Leonardo. Masayang mga tong nag-uusap na halatang naminis ang isa't isa. Sa silid na to, itong si Guillermo lang yatang hindi masaya eh. Si Zara naman napapansin ko, ngiti-ngiti, nagpalipat-lipat ng tingin sa aming lahat na para bang nanunood na isang live na palabas. Mag-uusap na naman, kakatapos lang nating mag-usap kanina. May nakalimutan ka ba bang gustong sabihin? Yamot kong ding sagot. Hinila kong braso kong hawak nito pero ayaw talaga ako nitong bitawan. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang biglang paghila nito sa akin palabas ng silid. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpatianod na lang. Sa harap ng pintuan ng fire exit kami nakarating ni Guillermo. Ang mood nito hindi pa rin nagbabago. Galit pa rin. Bakit mo siya kasama? Seryoso nitong tanong sa akin. Automatiko na nagsalubong ang kilay ko. Sino? Si Leonardo? Ah, right. Nagkita kami kanina sa labas ng hospital. Nagkayayaan na kumain sa labas and then gusto niyang makita ang kalagayan ni Gabriel. Kaya sumama siya sa akin. Bakit? Bawal ba? Yamot kong wika. Detalyado na ang mga salitang binitawan ko. Ewan ko lang kung hindi pa nito maintindihan ang ibig kong sabihin. Kanina nasa coffee shop tayo, hindi ka naman lang kumain tapos nung si Leonardo nagyaya sa'yo, basta ka na lang sumama sa kanya. Akala ko ba may balak kang buong araw na bantayan si Gabriel? Bakit ngayon ka lang? Muli nitong bigkas. Galit pa rin ang tono ng boses, kaya naman hindi ko na mapigilan ang mapaismid. At least, bumalik ako. Saka pwede ba Guillermo? Ano bang pakialam mo kung nakikipag-usap ako kung kani-kanino? Don't tell me na may bala ka na namang kontrolin ang buhay ko. Galit ko na ring tanong. Bigla namang lumamlam ang pagkakatitig nito sa akin. Ang kaninang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ko ay biglang lumuwang.
Huminga ito ng malalim bago mahinang nagsalita. I'm sorry. Nabigla lang ako kaya pasensya ka na sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ni Guillermo, buong araw na hindi ko na ito pinansin. Ako naman tinuon kong buo kong oras sa mga anak ko. Inalagaan ko si Gabriel at nang makatulog to kinagabihan, nagpasya na din akong umuwi ng kondo. Kailangan ko magpahinga dahil kinabukasan, babiyahe ako pabalik ng Hacienda Robles. Aware na si Sarah kung anong oras kaming aalis at napagkasunduan namin na sarili na lang din nilang sasakyan ang gagamitin. Isa pa may sariling driver naman si Lolo Samuel, kaya hindi kami mahihirapan. Kasalukuyan na ako nakahiga sa kama nang marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot yon nang mapansin kong si Wilfred ang tumatawag. Victoria, kumusta ka? Tulog ka na ba? Pasensya na, gusto ko lang sanang i-confirm sa'yo kung sasabay ka sa akin bukas pauwi ng Santa Ignacia. Walang paligoy-ligoy nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Wala sa usapan namin, nasasabay ako dito, lalo na't hindi naman ito nabanggit sa akin na uuwi din ito bukas. Sayang, chopper ang sasakyan ni Wilfred pauwi ng probinsya. Gusto ko sanang sumabay dito para mas mapabilis ang biyahe, kaya lang, hindi maaari. Sasama sa akin sila, Lolo Samuel. Kaya naman kahit na gustuhin kong sumabay dito kay Wilfred, hindi talaga pwede eh. Nakapangako na ako sa matanda at hindi pwedeng hindi ko tutuparin yun. Nakakahiya, Wilfred. Pasensya ka na. Gusto ko sanang sumabay sa'yo kaya lang, hindi talaga pwede eh. May gusto din kasing sumabay sa akin pauwi ng Hacienda. Bigkas ko. Ganun ba? Sayang naman. Pero kung anong desisyon mo, ano pa nga bang magagawa ko? Kailangan ko nang makabalik ng Santa Ignacia bukas dahil hinihintay ako ni Dad. Bigkas nito. Kung ganon, magkita na lang tayo doon. Sambit ko din. Talaga? Well, mabuti pa nga siguro. So, paano ba yan? Gabi na't masyado na kitang naistorbo. Good night, Victoria. Mag-ingat ka palagi. If you need anything, don't hesitate to call me, okay? Okay. Thank you, Wilfred. Good night. Bigkas ko din at kaagad ko na ring ibinaba ang tawag. Mabuti na lang talaga at mabait si Wilfred. Hindi nito dinibdib ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Ni hindi na nga nabanggit ang ilang oras na paghihintay nito sa akin sa parking area ng hospital. Tapos, ang ending, hindi naman pala ako sasabay. Pagkatapos naming mag-usap ni Wilfred, muli na namang tumunog ang aking cellphone. Sa pagkakataon na ito, si Leonardo ang tumatawag. Hi Victoria, sorry kung naistorbo kita. Bigkas nito. Apologetic ang tono ng boses nito kaya naman hindi ko mapigilan ng mapangiti. Ayos lang, kakauwi ko lang naman galing hospital at hindi pa naman ako natutulog. Seryosong sambit ko. Yeah, by the way, napatawag ako sa'yo dahil gusto ko sanang i-confirm sa'yo kung bukas bang uwi mo ng Hacienda. Nakausap ko kanina si Lolo Samuel at sasabay daw siya sa'yo. Bigkas nito. Yes, nagkausap nga kami at bukas ang biyahe namin. Kunot-noo kong tanong dito. Perfect, gusto lang kitang tanungin kung anong oras tayo aalis. Sasabay na din ako, total naman magkalapit lang ang place natin. Talaga? Pabor sa akin yan. Parang ako yatang makikisabay sa inyo Nakangiting bigkas ko na din. Well, pwede din. So paano ba yan? Sabay-sabay na tayo bukas. Susunduin kita bukas ng umaga? Tanong ito sa akin. Sure. Thank you Leonardo ha. See you tomorrow. Kuling katagang bigkas ko bago ko tinapos ang pakikipag-usap dito. Well, feeling kong haba ng hair ko. Kabi-kabilaan ang alok ng pagsabay pauwi ng Hacienda ha. Ganun pa man, super grateful ako kasi ang bait nilang lahat sa akin. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa katauhan ni na Wilfred at Leonardo. Pagkatapos kong makausap si Leonardo, nakatulog din naman ako kaagad. Kinaumagahan, maaga akong naghagda. Saktong uminom ako ng kape nang tumawag si Leonardo. On the way na daw kaya kaagad na rin ako naganda at bumaba ng kondo. Ayaw kong maghintay sila ng matagal sa akin. Sinigurado kong nakasara ng maayos ang condo unit ko bago ko bumaba.
Ilang minuto lang naman na paghihintay at dumating na din si Leonardo. Kasama na nito sa sasakyan sila Lolo Samuel at Zara. Napatanong tuloy akong bigla kay Zara dahil sa naalala ko noong umalis ako ng ospital kagabi. Naiwan pa ito doon eh. Syempre, nagpaalam ako kay Kuya Guillermo na uuwi na ako. Pero hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa bakasyon na ito. Marami namang tagapag-alaga si Gabriel kaya hindi na din siguro ko kailangan doon. Bigkas nito. Sa totoo lang, mabigat para sa akin na iwan sa ospital si Gabriel. Pero kagaya na nasabi ko na, kailangan din ako ni Baby Leticia sa asyenda. Hindi sanay ang Leticia na matagal ako na hindi nakakasama. Tsaka ako na hinahanap na ako noon. Huwag kang mag-alala, Victoria. Malaki naman ang kambal. Matagal na nilang naintindihan ang sitwasyon nyo ng ama nila. Bigas pa nga ni Leonardo. Pilit na lang akong ngumiti dito. Nagtagal din ng ilang oras ang biyahe at kahit papaano ligtas naman kaming nakarating ng Hacienda Robles. Excited na bumaba si Lolo Samuel at kaagad kong napansin ng tuwa sa mga mata nito habang nililibot ang paningin sa buong paligid. Namiss kong lugar na to. Kung pwede lang na dito na lang ako tumira. Narinig ko pang ang bulong nito sa hangin. Wala namang problema sa akin. As long as gusto nito, welcome ito palagi sa Hacienda Robles. Hindi ko rin kasi pwedeng kalimutan na kung hindi nagmagandang loob ang apo nitong si Guillermo na ibalik ang Hacienda Robles sa akin, baka wala din ako sa katayuan kung ngayon. Kaya nga as long as gusto ni Lolo Samuel na magstay dito sa Hacienda, palagi itong welcome. Kahit papano, naging masaya naman si Lolo Samuel nang muli nitong nasilayan ang apo sa tuhod nitong si Jewel Leticia. Napansin ko pang ang naluluha ito habang nakatitig sa apo nito eh. Sana hindi kagaya sa ate at kuya nyo. Sana lumaki kang malapit ang loob sa akin. Narinig kong bigkas ni Lolo Samuel. Halata sa boses nito ang matinding lungkot. Nagtatanong ang mga matang napatitig naman ako kay Zara. Hindi ko masyadong gets kung anong ibig sabihin ni Lolo kaya naman kaagad din ako nitong hinila palayo. Anong ibig sabihin ni Lolo? Ang kambal bang tinutukoy niya kanina? Nagtatakang tanong ko. Halata din naman kasi hindi malapit ang kambal kay Lolo Samuel eh. Ewan ko lang, baka mali lang ako pero yun kasi ang napapansin ko. Victoria, mami ka ng kambal at alam mo naman na sa nakalipas na mga taon, naging malayong kambal dyan kay Lolo Samuel. Kaya nga nung nalaman niya na may isa pa siyang apo, gusto daw niya na makasama habang bata pa. Para naman daw hindi magaya sa dalawa niyang apo na malayo daw ang loob sa kanya na para bang hindi siya lolo ng mga to. Mahabang paliwanag ni Zara sa akin. Para namang may kung anong matalim na bagay, ang biglang sumundot sa puso ko. Napatitig ako kay Lolo Samuel na noon ay tuwang-tuwa kay Baby Leticia. Nasa tabi din ni Baby Leticia si Ana na noon ay game na nakikipag-usap kay Lolo Samuel. Sa naalala ko, naging malupit din naman si Lolo Samuel sa akin noon eh. Pero past is past. Kilanibutan ko na yon at nagbago naman ng matanda. Okay naman ang kambal mong mga anak pero hindi naman sila masyadong malapit kay Lolo. Lalo na nitong nakalipas na mga taon na hindi na rin sila masyadong dumadalaw sa matanda. Siguro dahil na rin sa kagagawan ni Kuya Guillermo, nag-e-enjoy silang tumira sa ibang bansa kasamang starlet na si Kim. Muli nitong wika. Wala sa sariling napatango ako kaya siguro ganun na lang ang kagustuhan ni Lolo na makasama si Leticia. Siguro dahil sa ganitong mga kadahilanan. Kung gusto niya na palaging makasama si Leticia, pwede naman siya dito sa asyenda hanggat gusto niya. Nakangiting wika ko dito kay Zara. Talaga? So, kung pwede si Lolo, welcome din ako dito? Nakangiting tanong nito sa akin. Oo naman, why not? At saka hindi mo ba alam na malapit lang dito sa asyenda ang nabili ng Kuya Leonardo mo? Sagot ko din dito. And speaking of Leonardo, inihatid lang kami nito kanina dito sa Hacienda Robles at umalis din kaagad. Umuwi ito sa sarili nitong lupain dahil may mga asikasuhin daw pero babalik daw ito kinabukasan. Pagkatapos naming mag-usap ni Zara, nagpaalam na muna ako dito para lumabas ng mansyon. May oras pa naman para mag-ikot sa buong paligid. Gusto kong i-check ang mga bagong paninim ng mga palay. Sasakay ako ng kabayo at habang naglalakad ako patungo sa kwadra, narinig kong pagtunog ng aking cellphone. Mula sa suot kong jeans, nilabas ko yun at nang mapansin ko na isa yung unknown number, kunot noo kong sinagot. Yes, walang gana kong bigkas. Victoria,
Kaagad na nagsalubong ang kilay ko nang mabusesan ko ang tinig na yun. Kilalang kilala ko kasi ito at walang iba kundi si Guillermo Guerrero. Nasaan ka? Alam mo bang kanina ka pa hinihintay ni Gabriel? Kanina ka pa niya hinahanap. Muli nitong wika sa kabilang linya. Gising ba siya? Tatawagan ko na lang siya kung ganon. Sagot ko din naman kaagad dito. Victoria, miss na miss ka na ng mga anak natin. Kanina ka pa nila hinihintay na dumating. Nasaan ka ba ngayon at susunduin kita? Muli nitong bigkas. Marahas naman ako na pabuntong hininga. Napatitig ako sa kawalan bago ko muling nagsalita. Hindi ako makakarating. Bigkas ko. Ano? Anong hindi ka makakarating? Are you kidding me? Seryos nitong bigkas. Ramdam ko ng inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang yun. Hindi pwedeng hindi ka pumunta dahil hinahanap ka ng mga bata. Tsak, naiiyak si Gabriel kapag hindi ka niya makita ngayong araw. Muli nitong bigkas. Kung ganoon, tatawagan ko na nga lang siya, hindi ba? Matalinong kambal at naiintindihan nila ang sitwasyon. And besides, gustuhin ko mang puntahan siya, hindi pwede. Lalo na't nandito na ako ngayon sa Hacienda Robles. Seryosong bigkas ko. Ano? Hacienda Robles? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka na pala dyan? Halata ng galit sa tono ng boses na bigkas nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Kanina lang. At saka hindi ba nabanggit ko naman sa'yo kahapon na uwi na ako ng Hacienda? Come on, Guillermo. Mas makikinig sa iyong kambal kaya hindi naman siguro kalabisan na ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon natin, hindi ba? Muli kong bigkas. Victoria, Guillermo, I have to go. Marami pa akong mga bagay na dapat asikasuhin. Mamaya tatawagan ko na lang si Gabriel at ako na mismo magpapaliwanag sa kanya kung bakit hindi ako makakadalaw. Bye! Seryoso kong bigkas at pagkatapos kong sabihin ng katagang yun, mabilis ko nang in-off ang aking cellphone. Bahala siya sa buhay niya. Bala ko namang bumawi sa kambal sa mga susunod na mga araw. Naku, napakasakit din talagang isipin ng sitwasyon ni Lolo Samuel, ano? Minsan sa buhay kapag gumawa tayo ng pagkakamali o naging mabigat tayo sa ating pamilya, noong nakaraan ay mahirap nang ibalik ang dating tiwala at pagmamahal ng mga apo, tulad na lang ng nangyari sa kambal. Kaya ang maikling aral na may iwan sa atin ngayong araw, pahalagahan at talagaan natin ang ating mga relasyon habang maaga pa. Ang mga salita at gawang nakakasakit ay pwedeng mapatawad sa paglipas ng panahon. Pero ang mga taong nawala ng loob ay hindi agad-agad nababawi. Huwag nating hintayin na huli na ang lahat bago natin iparamdam ang pagmamahal sa ating pamilya. Ano sa palagay ninyo? Tama lang ba na ginawang pag-iwas ni Victoria kay Guillermo para sa sarili niyang kapayapaan? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kabanata. Ako pong inyong lingkod, mag-iingat tayong lahat at hanggang sa muli nating pagkikita.